Good morning! Ayan, ang aga namin nagising. Mga 3 a.m. gising na kami para mag-ayos at aalis nga kami papuntang Maynila. Pag seaman ka, ito yung laging ganap pag uwi ng Pilipinas. Lagi kang may lakad halos araw-araw, lalo na pag mga paso na yung papers mo. Lalo na pag mag-medical ka na ulit. Sa ngayon, nakapag-medical na kami pero may follow-up pa kami kasi nga may mga pendings pa sa result ng medical namin. So ayan, bumalik kami ulit. Inagahan niya namin para maaga kami matapos. Sana wala masyadong tao. Masarap din patig bumiyahe pag madaling araw. So 3 a.m. nga kami nagising pero dahil sa marami pa kami inaasikaso sa bahay, and syempre may anak na, anong oras na rin kami nakapagbiyahe. Mga siguro almost 5 o'clock na yon. Umalis kami ng bahay. So ayan, may araw na. Nung sumikat na yung araw, nung nasa LRT na kami, ayan, nandyan na kami sa loob. Medyo maraming tao pero carry lang, unlike before. Ngayon, medyo okay lang. So sana maaga kami matapos. At sana wala na ring another findings para less hassle na rin sa oras, sa pera, especially sa oras mo. Kasi pag seaman ka, minsan maliit lang talaga yung chance ng bakasyon mo. So, lalo na pag may anak ka na, mas gugustuhin mo syempre kasama yung anak mo. Minsan nga sinasama namin yung anak namin para lang makabanding namin siya kahit nagre-report kami para after noon at least makabanding namin yung baby namin. Kahit na napakalikot ng anak ko sobra. Hindi siya tulad ng ibang bata na behave lang. Siya hindi. Sobrang likot kahit babae. As in, mapapagod ka talaga sa kanya. Pero okay lang. That time di namin siya sinama kasi medical kasi yan. So hindi po pwede ang bata sa loob. So wala kaming choice kaya iniwan muna namin siya sa mother ko. So ayan, nagutom na ako. Kaya nag-breakfast na muna kami. Hindi talaga ako pwedeng magutom. Lalo na sa umaga, nanginginig ako. Kaya ayan, breakfast muna. Coffee and yung burger steak ba yun na may kanin? Para lang magkalaman yung tiyan ko. Kasi last time, kinuhanan ako ng dugo. So nag-fasting ako. After kong makuha na ng dugo, Diyos ko, para talaga akong may himatay. Sobrang nanginginig yung katawan ko, kaya lesson learned na yan sa akin na hindi talaga magpapagutom kahit anong mangyari. Kain talaga muna. Ngayon, tuloy, nataba na ulit ako kasi kain ng kain. So, ayan. Darating nga pala yung makikipagkita sa amin yung kapatid ng asawa ko. Kasi birthday niya ngayon. So, niloko nga namin siya na ilibre kami. Tapos, pumayag naman siya. Makikipagkita siya sa amin after ng duty niya. Wala pa siyang tulog. Pero, ayun. Gusto rin niyang pumunta para siguro makabanding din yung asawa ko, kapatid niya. So, ayan. Order muna kami para may laman yung tiyan namin. Sobrang aga pa niyan. Hindi pa bukas ang mall. Kaya, tumambay muna kami sa McDo. Buti na lang, bukas yung McDo. Nasa mall area siya pero bukas siya. Siyempre no, maaga naman nagbe-breakfast yung mga tao. Dapat lang bukas sila mas maaga kaysa sa mall. Kaya buti na lang, may napagtambayan kami. So after nga namin kumain sa McDo, nag-breakfast sa McDo at after magchika-chika ng kaunti doon, napag-isipan namin na pumunta ulit doon sa paborito naming kainan ng asawa ko. Doon namin dadalhin yung kapatid niya. Doon namin isa-celebrate yung birthday niya. So, ayan. Nag-iisip na sila kung itutuloy ba namin na dito kumain. Nag-iisip kami kung saan kumain actually. Pero dahil ito nga yung paborito namin ng asawa kong kainan dito sa mall na to, dito kami napadpad. So, ayan, order na kami. Ang sarap ng noodles nila dito. Parang pang Japan din talaga. Naalala ko tuloy nung nasa Japan kami. Medyo pricey nga lang pero worth it naman talaga. So ayan, nag-order na kami. Kumuha na lang kami ng 2 extra rice kasi medyo busog pa naman kami gawa nung sa McDo. Talagang matatakaw lang talaga kami kaya ayan. Diretso kami agad sa lunch.
syempre, para chika-chika na rin at may maupuan. Then, after namin kumain dito, napag-isipan ko na bibili ng gamit ng anak ko kasi plan namin na maligo sa beach or sa Suba, ganyan, sa province. Magbabakasyon kasi kami. So, ayan, after namin dito, pumunta kami doon sa department store, bumili ng gamit ng anak ko. Tapos, syempre, anong oras na hindi pa rin nakakauwi yung kapatid ng asawa ko. So, napag-isipan ko, mas masarap siguro pag magmerienda na muna kami bago kami umuwi. So, as usual, napadpad na naman kami sa Starbucks. Ayan, order. So, after nyan, chika-chika ng konti. Wala nang tulog yung nung kapatid ng asawa ko. Pero ayan, syempre, minsan lang naman sila mag-bonding. Kaya siguro, okay lang din naman sa kanya. So ayun, salamat po sa panunood. Sana po nag-enjoy kayo.